Maingat ang mga reformistang grupo na nagpoprotesta kontra katiwalian. Ito ang pamagat sa nilalaman ng artikulong sinulat ng batikang kolumnista ng Filipino Star ngayon sa kanyang opinyon sa poll ni Jarius Bundok. Ito'y kanyang pinamagatang ayaw nila kay Marcos, mas ayaw kay VP Sara na may petsang October 20, 2025. Hindi sila sumisigaw ng Marcos resign. Ito'y bagamat maraming peke at palpak na flood controls, halagang bilyon-bilyong piso sa kasalukuyang administrasyon, nagtitimpi ang mga reformista. Alam kasi nila na kung paalisin si President Bongbong Marcos, maluluklok si VP Sara Duterte. Para sa kanila, mas malala yun sa 5 dahilan. Malala rin ang pandarambong sa flood controls nung panguluhan ni Roddy Duterte. Emplo, inamin na mag-asawang Diskaya na naging multi-billionaire sila simula 2016. Maraming iba pang racket nung panahon ni Duterte. Pinakamalala, sinamantala ang pandemic para balatuhan ng 42.5 bilyong kontrata ang cronies. Nanguna riyan ang formally ni Presidential Economic Advisor Michael Yang, Chinese, na tumiba ng 12 bilyong piso. Nag-supply sila ng mga peke, expired at palpak na face mask, face shields, gamot, medical supplies at personal protective equipment. Hindi maipaliwanag ni VP Sara ang 612 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022-2024. Ibinayad sa mga hindi totoong tao: Mary Grace Piatos, CP McDonald, Carlos Oisi, Fernando Tempura, Xiaomi Ocho at dose-dose na pang iba. Ayaw ni VP Sara malitis impeachment tungkol sa umunoy 2.2 billion joint bank account nila Roddy Duterte. Kung sabi-sabi lang yun, edi ilantad niya ang bank account. Kung maluklok si VP Sara, magiging pro-Beijing muli ang gobyerno. Lalong lalapastanganin ng Communist China ang mga mangisda at biyaherong Pilipino sa West Philippine Sea. Sa 3 taon bilang Vice President, ni minsan hindi umanga si Sara kontra pambubusabos.